Pumalo na sa 2,000 metriko tonelada po ang basura na nahakot po sa lungsod ng Maynila sa loob lamang ng ilang oras ng pangungulekta ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, posibleng abutin ng 3 araw bago nila tuluyang maubos ang mga naturang basura na iniwan ng nakaraang administrasyon ng lungsod. Karagdagang detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, tuloy-tuloy pa rin nga ang ginagawang paghahakot ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga tambak ng basura. Ngayon, ang target naman nila, yung mga eske-eskinita o yung maliliit na kalsada sa lungsod para mahakot lahat ng mga basura. Aabot sa 300 tarak ng basura ang nahakot sa Maynila mula alas 2 ng hapon kahapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Katumbas yan ng 2,000 metriko tonelada ng basura na nahakot lang sa loob ng 10 oras. 1 day worth of collection was collected yesterday by Lionel, about 2,500 metric tons. Una rito, nagdeklara ng garbage crisis si Manila Mayor Isko Moreno dahil sa malalang sitwasyon sa basura sa lungsod. Tiniyak naman ng alkalde na hindi sila titigil hanggang sa mahakot lahat ng basura at tuluyang malinis ang lungsod. Sa pagtaya ng alkalde, posibleng abutin ng 3 araw bago nila tuluyang maubos ang mga basura na ito. Sa kanyang State of the City address, formal ng hiniling ni Moreno sa Konseho ng Lungsod ang hiling niyang magpasa ng panukala para sa deklarasyon ng Public State of Health Emergency dahil sa matinding problema sa basura. Upang mapagkalooban ng inyong lingkod ng emergency power, upang kaagad na mahakot mga tambak-tambak, bundok-bundok na basura mula sa napakaraming kalsada. Kahapon po, libre ang Lionel, pero hindi po araw-araw Pasko. And we have to accept the fact that we must act. Sinermonan din niya ang mga konsehal kung bakit walang ginawang aksyon sa problema sa basura. 3 linggo, 4 na linggo. Wala man lang nag-privilege speech dito. Wala man lang isa sa inyo nagtaguyod ng boses ng inyong nire-representang distrito. Kaninang umaga, nag-ikot na rin si Moreno sa Divisoria kung saan maaga pa lang nagkaroon ng flushing operations para maalis ang mga dumi at mabahong amoy sa kalsada. Makapaghanap buhay sila, pero yung tao ng bayan naman naghahanap buhay din, maging maayos ang daan at ang mga jeepney driver makapaghanap buhay ng panatag and so on and so on. Everybody wins. Tapos, maliwalas. Hindi ito yun. Sa kanyang State of the City address o SOCA naman kanina, sinabi ni Moreno na nilagdaan na niya ang executive order na nag-aata sa mga opisyal ng mga barangay sa lungsod na magsagawa ng simultaneous declogging sa mga estero at kanal at maging yung paglilinis ng kalsada. Mahigpit din yung bilin niya para naman sa curfew, mahigpit na implementasyon ng curfew sa mga menor de edad dito sa lungsod na magsisimula ng alas 10 ng gabi at tatagal ito hanggang alas 4 ng madaling araw. Sa kanyang SOCA kanina ay may mga pinangalanan din na opisyal ng nakaraang administrasyon ng lungsod, itong si Mayor Isko Moreno na anya ay mga nakinabang at umabot daw sa 10.2 billion pesos ang kanilang cash advances. Pero kahapon una nang sinabi ni Moreno na least priority nila ang paghahabol sa mga hindi niya pa tinutukoy na iba pang mga individual na nagkamal daw ng mga interes at nakakuha ng malalaking halaga mula sa pondo ng lokal na pamahalaan. Dahil ang priority daw nila ngayon ay ang maayos muna yung malaking problema ng lungsod pagdating sa basura at maging sa peace and order. Balik sa inyo dyan, Ali. Okay, Matt. Ayon sa mga ulat, ang hindi nababayaran dito sa 2 garbage collection contractors na ito, halagang 950 million, kaya nila tinapos yung kanilang kontrata. Tama ba ito? Ali, yung 950 million na yan ay para dun sa 3. Kasama na dyan yung 561 million pesos na utang doon sa Lionel. Yun yung kanilang garbage, yung contractor nila sa garbage collection noong nakaraang taon. At yung 2 naman ay nasa 400 million yung utang nila. Yun yung sumalo ng kontrata pagkatapos ng Lionel. Oo, so ito ngayong nangongolekta nito, itong nakakolekta ng 2,000 metric
metriko tonelada, yung Leonel ngayon. Yan ang pansamantalang solusyon para makolekta itong bundok-bundok na basura dyan. Yes, tama ka dyan, Ali. Kaya lang ang problema, kahapon kasi sinasabi ni Mayor Isko na isang araw lang yung usapan nila ng Leonel na libre. Wala silang babayaran. Kaya kanina doon sa SOCA, binanggit niya doon sa konseho ng lungsod na isang araw nang na libre. Kaya kailangan na maayos nila yung finances para mapag-usapan kung paano yung gagawin. Lalo na at tuloy-tuloy na nakakatuwang nila itong Leonel sa paglilinis dito sa Maynila. Mayroon na bang paliwanag si former Mayor Hani Lacuna? Former Manila Mayor Hani Lacuna kung bakit merong unpaid, unsettled payments dito sa garbage collection contractors nila. Alam mo, Ali, hanggang ngayon ay pinipilit sana natin na makuha yung panig ng kampo ni Mayor Lacuna, dating Mayor Lacuna, pero wala pa rin tayo nakukuhang tugon hanggang ngayon. Okay, last question na lang, Mads. Ang pag-declare, deklarasyon ng public health emergency, anong ibig sabihin nito? Yan daw ay para magamit yung resources ng lungsod, ma-activate nila lahat ng mga kinakailangan at maging yung pondo ay magamit na rin nila para makatulong sa ginagawang paglilinis dahil kailangan din nilang i-activate lahat ng mga opisina sa lungsod na pwede nilang makatulong para sa gagawing paglilinis. Hindi lang sa basura, kundi maging ang sinasabi nga ni Mayor Isko kasi dito sa basura na nakikita natin sa kalsada, bukod pa dyan, yung kailangan nating linisin sa mga estero at kanal dahil noong mga nakaraang pagbaha, tiyak daw na maraming basura ang napunta sa ilalim at yun kailangan nilang atupagin lalo na at panahon na ng tag-ulan. Okay, maraming salamat. Madeline Villar Moratillo nag-uulat live mula sa lungsod ng Maynila.